na labada? Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number one ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid White rose papaya wow White rose White rose papaya wow White rose White rose papaya May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White rose papaya White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan Tara na magsayawan Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan Tara na magsayawan Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan Tara na magsayawan Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid White rose papaya wow White rose White rose papaya wow White rose White rose papaya May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White rose papaya White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan Tara na magsayawan Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan Tara na magsayawan Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, alauna ng tanghali sa DZRH TV. DZRH Sunday Updates. RH Weather News.
Makibalita tayo sa kalagayan ng ating panahon ngayong araw ng Sunday. Nasa kabilang linya na natin si Ma'am Veronica Torres mula po sa DOST Pag-asa. Magandang umaga, Ma'am Veronica. Magandang umaga din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Sa kasalukuyan nga ay may minomonitor tayong bagyo na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay binigyan nga natin ng local name na Luis. Kanina alas 4 ng madaling araw, ito ay huling namataan sa layong 295 km silangan ng Daet, Camarines Norte. Nagtataglay ng lakas na hangin na 55 km per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 70 km per hour. Kumikilo sa direksyong west-southwest ng mabagal. At dahil nga sa bagyong ito, nakataas ang signal number 1 sa Polillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, pati na rin sa May Catanduanes. Meron naman tayong mga malalakas na ulan na inaasahan ngayong araw dulot nga ng bagyong ito. 50 to 100 mm na mga pag-ulan ngayong araw posible sa May Isabela, sa May Quirino, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, pati na rin sa May Catanduanes. Inaasahan nga na posibleng maging tropical storm itong si bagyong Luis in the next 24 hours at ng short period lamang, and then posibleng humina na nga ito at by Wednesday, ito ay posibleng maging isa na lamang na low pressure area. Wala naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Maraming salamat, Ma'am Veronica Torres, mula po dyan sa DOST Pag-asa. Kuya, bagyong Luis po. Bahagya pong lumakas habang mabagal pong kumikilo sa katubigang sako po ng Bicol Region. Ulitin ko lang po ang sabi ni Ma'am Veronica. Huli pong namataan ng bagyong Luis sa layong 295 kilometers east of Daet, Camarines Norte. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot sa 55 kilometers malapit sa gitna. Pagbugso nga abot naman po sa 70 kilometers at kumikilos po pa southwestward. Mabagal pong kumikilos pa southwestward. Nakataas pa rin po ang signal number 1 dito po sa Polillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, partikular na po sa Caramoan, Presentacion, Garchitorena, Lagonoy, Tinambak, Siruma, Goa, San Jose, Tigaon, Calabanga. Pati na rin po sa Catanduanes ay signal number 1 pa rin. Labas naman po tayo ng ating himpilan. Dagsana po ang mga estudyante po mula po sa iba't ibang lalawigan na mag-e-exam po ngayon dyan ho sa Upkata. Makibalita tayo, RH12 Milky Rigunan. Miss Milky, kamusta na dyan? Magandang umaga sa iyo, Wina. Nako, maaga pa lang, madaling araw, dagsana ang mga estudyante dito sa University of the Philippines para kumuha ng UPCAT o University of the Philippines College Admission Test. Ang impormasyon mula sa iba't ibang mga lalawigan pa nang galing itong mga estudyante para kumuha ng kanilang entrance exam dito sa University of the Philippines sa Diliman. Ang mga motorista, papayuhan lang natin, Wina, na traffic along CP Garcia dahil dagsa yung pagpasok din ng mga sasakyan sa iba't ibang entrance itong University of the Philippines. Kausapin ko lamang yung ilan sa mga nangasiwa dito sa mga maayos sa daloy ng pila ng mga estudyante. Go ahead, Miss Milky. Kamusta po ang dagsa ng mga estudyante? Anong oras po ba sila dumating kanina? Iba po, mga alas 2, alas 3, alas 4. Depende po sa layo ng mga panggagalingan nila. Ano po pangalan na, sir? Rigor Ortiz po. Oo. Sir Rigor, ayan, marami po kasi dito, hindi lamang taga Metro Manila, kundi mga taga lalawigan para kumuha ng kanilang exam dito sa UP Diliman.
So as early as 2 a.m. ay nakahanda na po ang UP no, para sa dagsa ng mga estudyante, Sir Igor? Opo, ma'am. Lagi naman po tayong ready dito sa UP para sa ating mga bagong magiging scholar. Kaya. Opo. Sir Igor, meron ba tayong estimate na ballpark figure kung ilan yung mga magkukuha na exams? Sa totoo lang, ma'am, wala po kaming ideya kung ilan po talaga yan. Kasi yung iba po kasi, kung malilate na sila, kinikater na po ng mga buildings para doon na po sila mag-exam, para hindi na sila lumayo. Narinig kita kanina na nawagan ka, ilabas mo na yung mga permit, ID. Kasi iba po kasi, wala pang pirma yung mga test permit nila. So, kailangan natin i-remind yung mga bata na kailangan nilang pirmahan yung mga test permit. Importante po kasi yun. 5 oras na walang labasan sa classroom ang mga estudyante. Ano ba ang kailangan nilang gawin na, Sir Igor? Pwede na ba yung kumain, ano? Pwede naman pong kumain sa loob. Pwedeng uminom, mag-stretching, pwede naman mag-CR habang nag-exam. Ayun. Ganun ba talaga kahirap ang exam dito sa UP, Sir Igor? Depende po sa bata. Opo, depende po sa bata. Si Wina natatawa. Anong tanong mo kay Sir Rigor, Wina? Sir Rigor, ang gusto lang ho nating sabihin, syempre Miss Milky. Yung bata, madali lang. Go ahead, Wina. Syempre ang gusto lang natin ipaabot sa ating mga estudyante ang ating good luck para sa kanila. Naway sila na ang susunod na scholar ng bayan. Yes. Ay, sige po. Yes po, ma'am. Oo. Kaya naman nila yan. In God will naman yan. Sir Igor, habol ko lang. May mga aberya na bang mga nangyari ngayong ikalawang araw ng UPCAT? UPCAT. Meron na bang aberya? Second day ng UPCAT? Wala naman. Ngayon, wala naman po. Maayos naman po. Okay. Meron ba tayong kumbaga cut doon sa ilang kukunin mga estudyante every school year? Kasi ang dami. Sir Rigor, biruin mo, traffic along CP Garcia. Ilan po ba ang kailangan nating kunin for the whole school year? May mga cut-off po kasi yan sila, ma'am. Bawat department, may mga cut-off. Yes, ma'am. So, hindi din namin alam kung ilan po talaga. Oo. Dapat ba lahat matalino mag-aaral dito sa UP? Lahat sila nakakuha dun sa minimum na requirements na hiningi ni UP. Makikater naman po sila. Ayun. Sir Rigor, go ahead, Wina. Isang tanong lang, Miss Milky. Syempre sa mga nanay at tatay dyan na nakabantay din. Siguro may mga ilan na estudyante na kasama ang kanilang pamilya. Syempre para sa support system. May mga nagtatanong dyan, Sir Rigor, kailan ba ang kanilang aasahan na resulta po ng ating UPCAT? Oo nga pala, exam. Kailan? Di ko po kasi masabi kung kailan. Si UP po talaga ang nag-a-announce kung kailan po talaga ang result ng UP exam, the UPCAT. Ayun. Antay-antay lang. Bawas-bawas muna tayo sa... syempre, kinakabahan ng ating mga magulang. Ini-email naman po yan sa mga email address nila na binigay po. Doon naman nila matatanggap yung kung sila po ay nakapasa o hindi po. Ayun. Okay. Go ahead, Miss Milky. Okay, Wina, actually, kung tinatanong mo yung results ng exam, pinakahuli ang UP Pag ako nagkakamali. Last year po kasi April. Oo. Halimbawa yung Big Four, tapos na yung kanilang entrance exam. Ateneo, UP, LaSalle, UST. Makikita mo na yung mga results. Ang UP ang pinakahuli. Kaya yung mga pasado, halimbawa na Ateneo, UST at LaSalle, hintayin muna nila yung result na exam nila sa UP. Di ba, Sir Rigor? Marami nag-exam po na LaSalle, UP, UST, Ateneo. Ayun, hintayin muna nila yung result ng exam nila, Wina. Kasi may kasama natin, Jeric. Yes, Miss Milky. Si Jeric. Hintayin mo na yung result. Pag meron ng result, halimbawa yung UP, siyempre, ang preferred nila, Universidad ng Pilipinas. Naman. Siyempre. Libre. Talaga po bang libre ang walang babayaran si nanay at tatay? Yes, wala pong babayaran sila talaga. Mahirap ka man, umayaman. Pati po ba yung pangmerienda walang babayaran? Ayun lang. Sila na po yun. Ayun. Wina at Jeric, siguro yung mga magiging anak ninyo, pwede na lang dito. Mag-apply dito sa UPCAT. 5. Pwede nang mag-exam sa UP. 5 years old para sa UPIS namin. Meron palang ganun. Meron palang ganun, partner. Yes po. Oo, pero alam mo, Jeric at Wina, ubod din ng hirap sa UPIS. Oo, parang Pisay to parang Pisay. Yes po. Apo, para sa Pisay. Pero, ano naman sa UP, mas maganda din naman kasi yung environment natin.
5 pesos. Saka wala akong bayad. Wala po tagang bayad dito. Libre. Libre. Yes. Baka may panawagan po kayo sa mga nanay, tatay, may estudyanteng natatraffic along CP Garcia, may mahabol pa po ba sila? Makakahabol pa ba? Makakahabol naman. Lahat naman yung kinikater natin. Kahit late sila, pwede pa rin papasukin. Alam mo, Wina, napansin ko si Sir Rigor ang aga naming dumating dito, mga alas 4 ng umaga. Siya yung nasasabi na, umayos kayo ng pila, pwede kayong kumain sa classroom, labas na yung ballpen, lapis. Yes, for me. Yung mga bata, para at least alam nila po yung gagawin sa loob ng classroom. Kasi yung iba kasi hindi kumakain. Hindi rin umiinom, nahihiya siguro. So, i-remind natin na pwedeng kumain. Pwede mag-CR. Pwede po mag-CR, pwede mag-stretching. Ganun po. Pwedeng mag-mobile legend. Ayun ang bawal. Bawal cellphone. Lahat ng gadget bawal. Bawal. Yes, ma'am. So maraming salamat, Sir Igor. At ikaw ay magbabantay din tulad ng napakaraming parents dito, Wina at Jeric. Full force, Miss Milky ang kaninang mga magulang, no? Kasama, Sir, Jerry. Oo, maraming mga magulang dito. Parang kami ay mag-e-exam din na maaga rin napunta dito. Kinakabihan din ba kayo, Miss Milky? Kabado din? Hindi lang kabado. Naku, talagang pinagdasal pa. Ayun. Di ba? Oo. Si Nanay, ito mahaba ang... Nay, saan ka galing? Baras? Rizal? Ano oras ko umalis? 2:30 ng madaling araw. Madaling araw. Hindi hirapan ka bang hanapin tong Palma Hall sa may... Sa Philippine Science High School po kami. Kaso, yung taxi, simula Katipunan, inikot-ikot na kami hanggang nakarating na kami ng Pilpua. Sabi ko, malilate na kami. Nagtanong kami doon sa driver ng jeep. Sabi niya, dadaan daw siya ng Philippine Science High School. Sumakay naman kami. Doon din kami ibinaba. UP ikot po yung sinakyan nyo. So, malayo lakad. Tapos nagtanong kami saan dito yung Philippine Science High School. Doon pa daw sa may Agham, pinapalabas ulit kami. Buti nakausap akong guard doon. Nagtanong kami kung saan ang ano. Sabi niya, naku, malilate na kayo. Dito na lang kayo, tatanong natin kung pwede yung Philippine Science High School mag-take dito. So yung anak niyo po ay magte-take na exam para sa Pisay? Sa Pisay po kami naka-assay. Opo. Philippine Science High School, pero upcut din po. Pero malayo po ang Pisay dito. So may Agham daw. Oo. So naligaw si Nanay. Pero pero tinanggap po kayo na dito sa Pavilion 1. Kaya alam mo, late na daw doon. Ang kwento kasi nito ni Nanay Wina at Jerry kanina, talagang halos maiyak na nung nakapila yung anak niya. Kasi akala hindi na ma-admit, pero yan talaga as in, pinapabalik kami doon sa labas para sa papuntang Pisay, kahit taxi, kahit ano, wala kami masakyan. Pero sarado po yung mahasada eh. Oo, hindi ko rin alam ang way kung saan. Kaya, Diyos ko po, sabi ko, saan na ba tayo pupunta? Tapos, na ano kami ng guard doon, sabi niya, magtanong kayo dito, halika. Tinanong niya yung ano, si Sir, Opo. Tapos, ayun, sabi niya, sige po. Pwede pa. Naku, naiyak si Nanay. O, di bale. Ayan na, okay na. Good luck po sa mga. Pero, Mamilky, meron ka ba dyan mga naaninag sa lugar na parang school map or mga signage man? Oo nga, Miss Milky. Parang direksyon. Parang dire-direksyon. Para di makagaya ni Nanay na naligaw. Oo, si Nanay naligaw eh. Alam mo, naiyak sa Oya. Umiiyak ka tuloy si Nanay. Ikaw talaga, Miss Milky, ha? Napaiyak na siya. Oo, kasi first time na daw niya nakapunta dito sa UP Diliman. Kung first time niyo po dito ay maliligaw ho kayo dahil napakalaki po ng UP Diliman. Yung tanong yung dalawa, Jeric at Wina, meron namang mga kumbaga ay gwardiya na namando ng traffic kasi halos hindi gumagalaw eh. Yung mga kalsada dito sa may UP Diliman. Kung magwe-waste kayo o kaya isasakay kayo halimbawa ng kaya mobile app kayo, titignan niyo halimbawa Grab or kung ano man sasakyan nyo, nakalagay doon close. So hindi niya kayo matatanggap. Hindi kayo magkakasakay. So ang gagawin nung iba ay kung ano yung pinakamalapit na pwede mong babaan. At tapos maglalakad ka na lang. Pagpasok mo naman ng vicinity nitong UP, marami namang mga gwardiya na nagmamando ng traffic pero walang galawan actually yung mga sasakyan dito sa may UP Diliman. Tatanungin mo na lamang kung ano yung mga lugar kung saan nakalagay yung test center
Dahil yung test permit nakalagay doon kung anong mga pavilion eh. So Pavilion 1, Pavilion 2, Pavilion 3. So Palma Hall actually yung Pavilion 1. Maraming mga nalito, si nanay nga galing pa ng Baras Rizal. Pero hindi ito yung hindi siya Pavilion 1 eh. Pero dahil malilate na siya, in-accommodate na lamang dito sa Pavilion 1. Dahil naiiyak na si nanay at malilate na daw ang anak niya sa pagkuha ng kanyang entrance exam. But anyway, Rina at Jeric, ang wish lang natin sa mga batang ito, siyang magiging susunod na scholar ng bayan, good luck. Dahil isang karangalang makapag-aral sa Universidad ng Pilipinas at napakaraming mga estudyante, mga bata ang naririto from all walks of life. Yun ang masasabi. Maraming salamat, Miss Milky. Happy Sunday, Wina at Jeric mula dito sa UP Diliman, kaugnay din naraos na UPCAT. Second day ngayon. Ako si Will Triguna nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sunday Updates. Balita pa rin mula sa labas ng ating himpilan. Puting kabaong daw na inilagay sa gilid ng kalsada sa Bengueta, dyan ho sa Vizcaya Road sa Apnik, Ambuklao, Bocod, Bengueta, tinanggal na. Ang buong detalye sa report ni RH41, Romy Gonzalez. Romy? Kabaong na inilagay sa Apnik area sa barangay Ambuklao, Bukod, Benguet matapos tumugon ang DPWH sa panawagan na maglagay ng karagdagang road safety measures sa naturang lugar. Sa Facebook post ni Ambuklao Barangay Captain Ray Telio, sinabi niya na inalis na ang kabaong matapos ang positibong tugon ng DPWH sa kanilang kahilingan para sa paglalagay ng mga road warning signage at guardrail sa kahaba ng Benguet-Vizcaya Road. Ayon kay Telio, nangako ang DPWH na magtatayo ng konkretong harang at dagdag na warning signages sa mga lugar na madalas mangyari ang mga road crash o sakuna sa sasakyan. Umaasa si Telio na matutupad ang mga pangako ng ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista na dumadaan at gumagamit sa lansangan. Kamakailan lamang ay inilagay ang puting kabaong sa gilid ng kalsada sa Apnik area, Barangay Ambuklao, para magsilbing paalala ng mga opisyal at residente ng barangay sa mga driver at motorista na laging mag-ingat sa naturang bahagi ng Benguet-Vizcaya Road sapagkat tinukoy itong accident-prone area. Nagpasalamat si Barangay Captain Ray Telio sa mga sumuporta sa kanilang naging hakbang, gayon din ang mga hindi pabor at mga nagpabati ng kanilang saloobin, maging ang mga miyembro ng media at lokal na pamahalaan sa bukod sa kanilang naging suporta, lalo't higit sa DPWH na tumugon sa kanilang kahilingan para sa mas ligtas na kalsada. Ito si RH41, Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH41, Romy Gonzalez. Samantala sa ibang balita, lalaki arestado matapos umanong saksakin ang sariling asawa sa Baybay City, Leyte. Sa Baybay City, Leyte, naku. Ano nangyari dyan? RH32, Jimmy, angay-angay. Arestado ang isang 60 anyos na retiradong overseas Filipino worker OFW matapos umanong saksakin ang kanyang 68 anyos na asawa sa barangay Kilimbay, Baybay City, Leyte bandang alas 9:30 ng umaga kahapon. Batay sa panang investigasyon ng Baybay City Police Station, tuna sa kusina ang biktima nang bigla umano siyang lapitan ng kanyang asawa at saksakin sa likod. Agad ay sinugod ang biktima sa Immaculate Conception Hospital sa Baybay City upang mabigyan ng agarang lunas. Samantala, mabilis namang naaresto ng mga responding pulis ang suspect. Na-recover din sa kanyang pag-iingat ang isang patalim na may habang higit kumulang 13 pulgada na pinaniwala ang ginamit sa pananaksak. Bilang suspect at ang nakuhang ebidensya sa Baybay City Police Station para sa kakulang dokumentasyon at pagsasampa ng narapat na kaso. Patuloy namang inimbestigahan ng pulisya ang motibo sa insidente. Dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy angay-angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH32 Jimmy, angay-angay. DZRH Sunday Updates. Pilipinas ang oras, 5:47 ng umaga.
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Pilipinas ang oras, 9 na minuto na lang po bago mag-alas 6 ng umaga. DZRH Sunday Updates. Bumalik sa neutral ang kumpiyansa ng mga negosyo sa bansa nitong Hunyo 2026. Ito ay matapos na umangat ang Business Confidence Index sa 0.0 mula sa negative 25.2 noong Mayo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nakatulong ang inaasahang pagtaas ng consumer spending kasabay ng pagbubukas ng bagong school year. Gayon din ang pagpapababa ng mga presyo ng langis at iba pang energy cost nang isinagawa ang survey.
Mas positibo rin ang inaasahan ng mga negosyo sa susunod na 3 buwan at sa loob ng 1 taon dahil sa inaasahang mas mataas na household consumption, mas malakas na demand ng mga produkto at serbisyo at pagbuti ng kalagayan pang-ekonomiya. Gayunman, hamon pa rin sa mga negosyo ang matinding kompetisyon sa lokal na merkado, kakulangan sa demand at mga problemang pinansyal. Sunday Updates. Sa ibang balita, maring itinanggi ng Department of Health Secretary Jose Brix Pujalte Jr. ang kumakalat na balitang nagsusugal siya. Ito ay matapos ang formal complaint laban sa kalihim dahil umano sa pagkakasangkot nito sa gambling activities. Sa inilabas na pahayag ng DOH, nilinaw ni Pujalte na ang pagpunta niya sa isang hotel noong July 20 ay bahagi ng kanyang opisyal na tungkulin kung saan siya ay dumalo sa pagpupulong kasama ang mga opisyal ng Masbate at Sorsogon para sa tulong sa mga pampublikong ospital sa rehiyon. Nauna rito inakusahan si Pujalte ng paglabag sa Section 14A ng Presidential Decree No. 1869 na nagbabawas sa mga opisyal na magsugal sa mga kasino, gayon din sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Si Pujalte ay tinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang kalihim kapalit ni Dr. Ted Herbosa na nagbitiw sa pwesto. Samantala, inanyayahan ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Ping Lacson at ang publiko na personal na inspeksyonin ang mga infrastructure projects sa Taguiga. Iginiit ni Cayetano na batay sa kanyang kaalaman na walang ghost project sa Taguiga at anumang paratang ay kayang sagutin. Kaugnay ito sa ulat ni Lacson na sa 5 case studies na isinuri ng kanyang grupo, natuklasan ang photo recycling, double billing at slow project o slow protection projects na nagkakahalaga ng daang-daang milyong piso. Inakusahan din niya si Cayetano na umano'y may kontrol sa mga operasyon ng DPWH sa Taguiga. Formal na ang inihayag ng Pilipinas sa United Nations ang opisyal na nautical chart ng Baho de Masinloc o Panatag Shoal kasama ang mga nakitalang maritime zones nito. Ayon sa Department of Foreign Affairs, inihatid ng Philippine Ambassador UN Enrique Manalo ang National Mapping and Resource Information Authority Chart number 1567 na Baho de Masinloc and approach sa UN Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. Ginawa ang paghahain sa ilalim ng Article 16 ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na nag-aatas sa mga bansa na ipalam ang opisyal na charts at coordinates ng kanilang maritime boundaries. Ipinakita ng chart ang normal baselines ng Panatag Shoal at ang lawak ng territorial sea at contiguous zone nito ayon sa UNCLOS at Philippine law. Samantala, partner, makibalita naman tayo. Dahil nga pong itong si Alex Ayala pasok na sa finals ng Mubadala DC Open ng talunin si Naomi Osaka ng Japan. Detalye sa report ni Joy Jun. Magandang umaga, Joy Jun. Magandang umaga, Wena at Jeric, mga kababayan. Nagbubunyi ngayon ang mga Pinoy na nandito sa Washington DC at sa buong mundo, lalong-lalo na dyan sa Pilipinas at lahat ang mga supporters niya sa buong mundo ni Alex Ayala. Ito ay dahil po sa opisyal na pong pumasok si Alex sa kauna-unahang pagkakataon sa finals ng prestihiyosong Mubadala DC Open 2026 dito sa Washington DC. Ito po ang pinakamalaking final appearance ng kanyang tennis career. Nagpamalas po si Ayala ng isang perpektong laro matapos itong gulantangin at babagsakin ang dating world number 1 na si Naomi Osaka ng Japan. Tulad po ng ginawa niya sa quarterfinals, tinapos po ni Ayala ang laban sa pamamagitan po ng straight sets na may score na 6-4 at 6-2. Isang panalo na lang ang kinakailangan niya upang masungkit ang kampyonato. Matatandaan na tinalo po ni Alex Ayala
sina Kenwen Zhang ng China. Tinalo po ito sa pamamagitan po ng 32 na rounds, sa pamamagitan po ng score na 4-6, 6-4, 6-1. Samantala, tinalo din niya si Leila Fernandez ng Canada. Isa po itong Filipino-Canadian. At sa score po na 6-2 at 7-6, ito po ay sa 16 final round. Tinalo din niya kahapon ang Ukraine na si Elina Svitolina at sa score po na 6-3 at 6-4. Ito pong si Elina Svitolina ay number 2 sa buong mundo. At kanina nga po ay tinalo naman po niya ito pong si Naomi Osaka ng Japan. At sa darating po na bukas, linggo po ito dito sa amin, dito sa Washington DC. At Lunes naman po dyan sa Pilipinas, tanghali po ito, ay makakalaban niya ang number 3 na si Jessica Pigula ng Amerika. Kaya aabangan po natin ito bukas ng tanghali dyan oras sa Pilipinas. At yan po ang update live mula dito sa Washington DC, USA. Ako naman po si Joy John Balarete, ako ng radyo natin, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Joy Akol. Sa iba po nating balita, bad news sa mga kumukonsumo po ng liquefied petroleum gas o LPG. Dahil nag-abiso ang iba't ibang kumpanya na tataas ang presyo ng LPG ngayong buwan ng Agosto. Ayon po sa Petron, epektibo ang 3 pesos per kilogram na dagdag simula po kahapon o katumbas ng 33 pesos na pagtaas sa 11 kilograms na tangke na karaniwang kinokonsumo ng nasa residential areas. 3 pesos rin po ang dagdag sa Solane brand na epektibo naman simula ngayong araw, Agosto. Base naman sa abiso ng Regasco, tataas po ng 2 pesos and 50 centavos per kilo ang kanilang kilogram ang kanilang LPG o katumbas ng 27 pesos and 50 centavos kada 11 kilogram na tangke simula naman sa bukas. Bukas po yan, Lunes, August 3, 2026. Nakabatay umano ang price increase sa pagtaas ng contract price ng Saudi Aramco LPG sa $40 per metric tons, kasabay ng mas mataas na shipping cost na dulot pa rin ang nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Samantala, good news sa mga motorista. Namumuro ang rollback sa presyo ng diesel at gasolina ngayong linggo. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Bellas, maaaring bumaba ng 50 centimos hanggang piso kada litro ang presyo ng diesel, habang piso hanggang 1.50 pesos kada litro naman ang maaaring ibaba ng gasolina. Batay aniya ang pagtataya sa 4 na araw na galaw ng foreign exchange rates at sa Mean of Platts, Singapore. Sabi ni Bellas, bahagyang humupa ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa pag-asa na mababawasan ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Noong nakalipas na linggo, umabot sa 6.80 kada litro ang taas presyo sa gasolina, 7.30 pesos kada litro sa diesel at 4.20 pesos kada litro sa kerosene. DZRH Sunday Update. Sa mundo ng palakasan, pinakauling balita di ka na matatakasan. Ito na ang RH Sports Balita. Nasungkit ni Filipino pole vaulter EJ Obiena ang kanyang ika-6 na gintong medal ngayong taon matapos maghari sa Halberstadt sa Germany. Nilundag ni Obiena ang 5.76 meter jump upang talunin si Saifeldin Abdel Salam ng Qatar na naggamit ng pilak sa 5.66 meter at si Cole Walsh ng United States na nakuha ang tanso sa 5.56 meter jump. Patuloy ang malakas na pagbalik ni Obiena sa kompetisyon matapos makabawi mula sa injury noong nakaraang taon. Kabilang sa kanyang mga napanalunong torneo ngayong taon ang International Springer Meeting Cottbus, Asian Indoor Athletics Championships, Staff Indoor Berlin
Czesław Cybulski Memorial at Raiffeisen Austrian Open. Bago ang panalo sa Germany, nagkamit sa Obiena ng pilak sa Meeting Madrid sa Spain matapos magtala ng season best na 5.85 meter jump. DZRH Sunday Updates. DZRH Sunday Updates. At dito na po nagtatapos ang ating pong 2 oras na paghahatid ng balita sa ating mga kababayan. Sa pangalan pa rin po ng ating RH52 Edniel Parosa, kami po ang inyong nakasama. Ito po si Wina Pearl Hasoro. At ako naman po si Jeric Sasil. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod na po, mega balita ni RH5 Val Gonzalez. Pilipinas ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. This time check. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita.